parang ano lang ba? Dinadivert lang nila yung issue sa impeachment ngayon. Alam mo, I'm speaking from experience. Yes, Yes po. Nung una-una kasing pumuntok yung Dengvaxia, yung mga scientists at yung mga doktor, we did not expect na lalaki siya ng todo kasi alam namin yung totoong siyensya. Paulit-ulit nagsabi ang World Health Organization, hindi ito nakakamatay, walang namatay, kasinungalingan yon. Ang tawag namin doon, infodemic. No? Ang nangyari lang talaga doon, may testing kit yung Sanofi, gusto nilang ibenta, kaya ang sabi nila, kapag nabakunahan ka, magpa-test ka. Anyway, going back to our topic of discussion, nung kapanahunan na yon, nagtataka kami, bakit ba every time merong intriga, lumalabas Dengvaxia, ang layo. Parang ngayon, pinag-uusapan natin ang accountability ng public officers, ilalabas again Dengvaxia. Nag-file ako ng kaso, labas naman kaagad si Meow Meow, Dengvaxia. Meron akong gagawin, walang katapusang text ni Congressman Leandro Leviste sa mga media, Dengvaxia siya ng Dengvaxia. Pero kung titingnan mo ang nakaraan, ginawa ang kwentong Dengvaxia para takutin ang mga tao sa Department of Health. Tama. Para yung mga back, either mag-resign para mapalitan or sumang-ayon dun sa gusto nila. Kaya bilyon-bilyon ang inutang natin nung pandemya na hindi naman talaga napunta sa tama. Pandemic. No? At napakamahal ng ating testing. Ngayon nga, ang dami nating tinapon na testing kits. Yes. Ang dami nating bakunang nilibing dahil hindi nagamit. Yes. No? Marami pa siguro sa ibang kwento yan. Pero isa lang ang nakikita natin doon. Paglilihis sa totoong Na-divert dapat talaga. nating pag-usapan. Tama. Naging strategy na palagi. No? So, hindi naman natin sinasabing guilty or not guilty. Pero bumalik tayo, ano ba ang trabaho namin? Kami sa Kongreso, nagawa na namin ang trabaho namin. Hindi kami ang korte. Ang korte ay ang Senado. Tama. Hindi pa dapat tuldukan ito. No? Hindi, it's not because of politics. It's because kapag may sinisimulan ka, dapat tuldukan mo. Okay? And it's actually the best venue for the Vice President to vindicate herself. Ako Yes. nakailang patawag ako sa Senado, sa Kongreso. Pumupunta talaga ako, walang absent except lang yung pumutok yung appendix ko. Bakit? Kasi wala kang tinatago. At yan ang pinaka-best venue for you to vindicate yourself and to inform the public kung ano ba yung totoo. No? So, wag na nating ilihis. No? At pag-usapan na natin yung maraming bagay. Bakit ba kailangang magkaroon ng stalemate sa Senado? Ano yung epekto nito? Kawawa naman yung ating mga men in uniform. Yes po. Oo, hindi sila ma-confirm, hindi sila ma-promote. Karapat dapat nila yon. Para before sila mag-retire, andun yung karapat dapat sa kanila na rank. Ang binibigyan tuloy natin ng atensyon, itong 18 securities or former Cargador. Marites. Cargador. pero hindi natin binibigyan yung talagang nagsiservisyo ng serbisyo. totoo. Opo. So, medyo nagugulat ako kasi sa tagal ko sa gobyerno, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong nangyayari sa Senado, no? Mamaya po balikan po natin yung tungkol sa yung sa mga armed forces, yung mga retired po na generals. Pero ito, balik po tayo dito sa 18 Marites. Aside po sa yung sinasabi nyo nga po na malihis yung usapin ng impeachment, posible rin po kayang diskarte rin po Panakot. nilang naninira po dun sa mga reputasyon or yung Yes. credibility ng court kasi kung mapapansin po natin yung target po nila puro yung prosecution panel, di ba? Sila Laila Tsaka De Lima. yung sino yung mga pwedeng magsalita in behalf ng Kongreso. Sino yung mga nagtatrabaho. Yes. Parang ita-target ka, tatakutin ka, tapos, wag ka nang magtrabaho. Para pag hindi ka magtrabaho, di walang direksyon ang gobyerno. Yan ba ang gusto natin para sa taong bayan? Takutan na lang ba ito? Di ba? Yes. Tapos yung mga nananakot, tatawagin mong bayani. Yes. Hello? Alam mo, Di wow. Di ba? alam mo, Congressman Garin,
napakagulo po ng Senado ngayon. Hindi po katulad ng, hindi naman po ako nagsisip-sip dahil katabi ko congressman. Alam mo naman, di ako ganun eh. Hindi, napakaganda po ng House of Representatives ngayon. Ang mga batas po, dire-diretso. Yes. Ang mga pagtatrabaho, dire-diretso, peaceful. May mga kontra pero napapacify. Pero sa Senado po, na nakikita nyo po mga kababayan, alam nyo po ba, ang Senado po, wala po silang ginagawa ngayon. Inuuna nila yung pansariling kapakanan. Tama po ba ako, Congressman Garin, na may mga nahihinto po tayong mga kinakailangan na mga emergency powers or mga bagay na kailangan dapat unahin para sa ating mga kababayan, taong bayan? Ano po ba to, Congressman Garin? Hindi naman lahat, no? Kasi Opo. nakikita naman natin, andun naman yung 12 senador ng mayorya. Opo. At nakikita naman natin, dun naman sa side ni former Senate President Alan Cayetano, although andun dun yung iba, hindi naman sila nagpapakita kapag hindi naman talaga legitimate, no? Na conduct ng Senado. Pero, ang naniniwala ako na mananaig pa rin sa halos lahat ng senador ang kanilang puso at konsensya dahil ang daming collateral damage eh. Itong Kalinga Bill, talagang pinuyatan ng Kongreso yan. Opo. Ginawa yung lahat para maipasa. Bakit? Biglaan kasi hindi mo naman aakalaing magigera ang US at Iran. Hindi mo aakalaing magkakalindol. Ang daming biglaang nangyayari. At itong batas na ito ay nagbibigay ng emergency powers sa presidente Yun. para makagalaw, mawala yung mga bürokrasya. At sino ang target nito? Drivers, farmers, fisher folks, minimum wage earners, MSMEs, yung may mga tiyangge sa public market, Yun. and OFWs. So, yun. Kasi ito yung palaging apektado kapag may kalamidad. So ngayon, andyan yan, nakaantabay, supposedly itatakal ng Senado, pero hindi nga mapag-usapan kasi Wala po Magulo. eh, no? Magulo. Parang wala silang walang napag-uusapan na iba dahil nga Inuuna po yung mga ego. Diba po? well, siguro yung isa, baka hindi pa ramdam nung iba na pagod na yung taong bayan Yes. sa ganong klase ng pagpapatakbo ng Senado. Kaya naniniwala ako, it's just a matter of time. Kasi marami naman dyan sa Senado talagang they are seasoned politicians and they have had dun yung kanilang reputasyon na talagang mananaig ang kanilang puso para sa taong bayan. So, sana maisaayos na. Kasi ang biktima talaga dito ay ang taong Taong bayan.
bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling